Kung tatanungin mo ang sino mang Pilipino ngayon, kung sino ang pinaka-exciting na Pilipinong atleta sa buong mundo, hindi na kailangang mag-isip pa ng matagal. Alex Ayala. Ang babaeng nagdala ng sampagita sa center court ng Wimbledon. Ang babaeng nagsuot ng Filipino words sa kanyang visor. Ang babaeng nagpatunay sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi lang bansa ng boxing at basketball. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang siya ang pinakamagaling na Pilipinang tennis player sa kasaysayan. Dahil ang tunay na kwento ni Alex Ayala ay hindi lang isang kwento ng tennis. Ito ay isang kwento ng isang pamilyang nag-invest ng malaki, ng isang batang nagsakripisyo ng husto, ng isang kumpanyang nagbigay ng scholarship na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ng isang atleta na sa edad na 20 taong gulang. At ang tanong na nasa isip ng lahat, gaano nga ba siya kayaman? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Alexandra Ayala, o si Alex para sa lahat, ay ipinanganak noong 2005. Ang kanyang ina na si Risa Manego Ayala ay isang bronze medalist swimmer sa SEA Games at nagsilbing CFO ng Globe Telecom. Ang kanyang ama na si Mike Ayala ay isang negosyante. Ang kanyang tiyuhin ay ang dating PBA Commissioner na si Noli Ayala. At ang kanyang lolo, ang taong nagbago ng lahat, ay si Lolo Bob. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang orihinal na plano ng pamilya Ayala para kay Alex ay hindi ang maging isang professional na tennis player. Ang orihinal na plano ay simple lang. Makakuha ng college scholarship sa ibang bansa. Iyon lang, isang scholarship para makatipid sa tuition. Pero ang plano ay nagbago nang si Alex ay nagsimulang manalo. Sa edad na 12, nanalo siya sa Les Petits sa France, isa sa mga pinakaprestihiyosong junior tennis tournaments sa buong mundo. At nang manalo siya doon, ang talent valuation ni Alex ay biglang tumaas. At ang pamilya Ayala ay gumawa ng isang desisyon na hindi lahat ng mayamang pamilya ay gagawin. Pag-usapan natin ang papel ni Lolo Bob sa buhay ni Alex. Ayon sa kwento, si Lolo Bob ang unang nagturo kay Alex ng tennis. Siya ang nagpapakain ng bola sa kanya sa Valverde Country Club. At si Lolo Bob ang gumawa ng isang strategic pivot na nagbago ng kurso ng buhay ni Alex. Sinabi ni Lolo Bob, kung gusto mong maging sikat sa buong mundo, kailangan mong matuto sa hard court. Sa panahon na ang karamihan sa mga batang Pilipino ay naglalaro sa clay o shell courts, si Lolo Bob ay nagdesisyon na ang kanyang apo ay magsasanay sa hard court. Dahil alam niya na ang mga pinakamalaking tournament sa mundo, ang US Open at Australian Open, ay nilalaro sa hard court. At iyon, ang simpleng desisyon ni Lolo Bob. Ang pagpili ng hard court kaysa sa clay ay naging isa sa mga pinakaimportanteng desisyon sa kasaysayan ng Philippine tennis. Dahil ang pundasyon na itinayo ni Lolo Bob ay naging pundasyon ng karera ni Alex. Ngayon, pag-usapan natin ang Rafa Nadal Academy. Sa edad na 13, si Alex ay pumasok sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. Para sa mga hindi pamilyar, ang Rafa Nadal Academy ay ang Silicon Valley ng tennis. Dito ginagawa ang mga kampeon. Dito nagsasanay ang mga pinakamagagaling na batang tennis players sa buong mundo. Pero ang Rafa Nadal Academy ay hindi mura. Ang isang buong taon sa academy, kasama ang tennis training, international school education, pagkain, at tirahan, ay nagkakahalaga ng $62,000 o mahigit 3.4 na milyong piso bawat taon. Ibig sabihin, para sa kanyang high school year sa academy, ang pamilya Ayala ay maaaring gumastos ng mahigit 15 milyong piso. Pero si Alex ay nakakuha ng scholarship. Kaya ang pamilya ay hindi kailangang bayaran ang buong halaga. Pero kahit may scholarship, ang ibang gastos ay naroroon pa rin. Ang paglalakbay, ang mga tournament fees, ang mga kagamitan, ang mga coaching fees, at lahat ng yon ay nagkakahalaga ng malaking pera. Kaya ang pamilya Ayala ay naging angel investors ni Alex na nagpapanatili ng operasyon habang wala pang malaking kita.
Pag-usapan natin ang buhay ni Alex sa Rafa Nadal Academy. Ayon sa kanyang mga interview, ang kanyang araw-araw na routine sa academy ay hindi biro. Alas 9 ng umaga, gym at plyometrics. Hanggang manigas ang mga binti. Alas 10 ng umaga, tennis drills sa ilalim ng mainit na araw ng Spain. Hapon, karagdagang practice at match play. Gabi, schoolwork sa pamamagitan ng international correspondence. At sa kabila ng lahat ng pagsasanay, si Alex ay naranasan din ang homesickness. Sinabi niya mismo, "It wasn't all rainbows and butterflies." Habang ang kanyang mga kaibigan sa Manila ay nagpa-party, habang ang kanyang mga kaklase ay nag-e-enjoy ng kanilang kabataan, si Alex ay nasa kanyang kwarto sa Mallorca, nagre-recover mula sa muscle pain at nag-aaral para sa kanyang mga klase. Pero natutunan niya ang isang bagay na hindi matuturo ng kahit anong libro, ang compartmentalization. Sinabi niya na kapag nasa court siya, court lang ang nasa isip niya. Kapag nasa klase siya, klase lang. Kahit anong emosyon, kahit kalungkutan, kahit takot, kahit pagod, kailangan niyang i-lock away. At iyon, ang kakayahang i-compartmentalize ay naging isa sa kanyang pinakamalaking sandata sa loob ng court. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tagumpay ni Alex na nagdulot ng malaking kita. Noong 2022, si Alex ay naging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Junior Grand Slam singles title sa US Open. Kasaysayan. Ginawa niya ang kasaysayan. Pero sa mundo ng professional na tennis, ang junior titles ay proof of concept lang. Ang tunay na negosyo ay nasa women's professional circuit. At ang transition mula sa junior patungo sa professional ay brutal. Sinabi ng mga eksperto na ito ang tinatawag na Valley of Death sa tennis. Ang panahon kung saan ikaw ay nagtatrabaho ng husto pero wala pang malaking resulta. Mula 2023 hanggang 2024. Si Alex ay nasa Valley of Death. Naglalaro siya sa maliliit na ITF tournaments sa India, sa Portugal, sa mga lugar na malayo. Ang prize money sa mga tournament na ito ay napakaliit. Minsan, ang winner ay kumikita lang ng $3,000. Pero ang flight para makarating doon ay $1,500 na agad. Plus hotel, plus pagkain. Literal na nawawalan ng pera para lang makalaro. Pero noong Marso 2025, lahat ay nagbago. Miami Open. Isang WTA, 1,000 event, isang tier below a Grand Slam. Si Alex ay pumasok bilang isang wild card, walang inaasahan, walang pressure. At doon, sa Miami, isang bagay ang nag-click. Natalo niya si Madison Keys. At pagkatapos, ang imposible ay nangyari. Natalo niya si Iga Swiatek, ang world number 2, sa straight sets. Overnight. Si Alex Ayala ay lumipat mula sa promising junior patungo sa legit pro killer. At ang resulta ng Miami Open ay nagbago ng kanyang financial situation ng ganap. Sa pamamagitan ng pagsapit sa semifinals ng Miami, si Alex ay kumita ng $332,160 sa loob ng isang linggo. O sa Philippine peso, mahigit 19 milyong piso. At para bigyan kayo ng konteksto, ang isang checking iyon ay mas malaki pa kaysa sa kanyang kabuuang kita sa nakaraang 3 taon. Ngayon, pag-usapan natin ang kabuuang prize money ni Alex. Pagkatapos ng Miami, si Alex ay patuloy na kumita sa iba't ibang tournaments, isang second round appearance sa US Open, na nagdulot ng $14,000, consistent na presensya sa iba pang Grand Slams. At sa pagtatapos ng 2025, ang kanyang total career prize money ay umabot sa $1.3 milyong o mahigit 75 milyong piso. Pero narito ang bagay na kailangan nating intindihin. Ang $1.3 milyong na iyon ay gross prize money. Ibig sabihin, bago pa man ang buwis, bago pa man ang gastos sa paglalakbay, bago pa man ang bayad sa coach, bago pa man ang bayad sa physio, bago pa man ang lahat ng ibang gastos,
Ang isang top 100 player ay kailangan ng 50,000 dolyar hanggang 200,000 dolyar bawat taon para lang break even. Kaya ang tunay na net income ni Alex ay mas mababa kaysa sa 1.3 milyong dolyar. Pero kahit ganoon, ang kanyang financial situation ay napakaayos na kumpara sa karamihan ng mga tennis players sa kanyang antas. At bukod sa prize money, si Alex ay may mga endorsements mula sa mga brand tulad ng Babolat para sa rackets at Nike para sa damit. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na naging viral sa social media, ang fake news tungkol sa Wilson contract. Noong isang panahon, may isang post na kumalat sa Facebook na nagsasabing si Alex ay binigyan ng Wilson ng 445 milyong piso o 2.5 bilyong piso na kontrata. Napakaraming tao ang naniwala. Napakaraming tao ang nag-share. Pero ayon sa video, iyon ay fake. Kahit ang mga top players sa mundo ay bihirang makakuha ng ganitong halaga ng agad. At si Alex, sa oras na lumabas ang fake news na iyon, ay nakarank pa sa labas ng top 150. Sinabi ng video, Filipinos are desperate for validation. We want ours to be world-class right away. At yun, ang desperation para sa validation ay nagdulot ng pagkalat ng fake news. Pero ang katotohanan ay mas maganda pa kaysa sa fake news. Dahil si Alex, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, sa pamamagitan ng kanyang sariling talento, sa pamamagitan ng kanyang sariling determinasyon, ay naging isang self-made millionaire sa edad na 20 taong gulang. Kumita ng mahigit 75 milyong piso mula sa prize money pa lang. Nakarank sa top 50 sa mundo. At naging isa sa mga pinakakilalang Pilipinong atleta sa kasaysayan. Isang batang lumaki sa Valverde na tinuruan ng kanyang lolo sa hard court, na pumunta sa Mallorca sa edad na 13, na naranasan ng homesickness at muscle pain, na dumaan sa Valley of Death, na natalo sa Miami, at ngayon ay isang self-made millionaire sa edad na 20. Pero ang pinakamagandang bagay tungkol kay Alex Ayala ay hindi ang pera. Hindi ang 75 milyong piso. Hindi ang top 50 ranking. Hindi ang mga endorsements. Kundi ang katotohanang sinabi niya mismo, kapag lumago, hindi nahihinto. At ang kanyang pinakamalaking asset, ayon sa kanya mismo, ay hindi ang kanyang forehand shot, kundi ang kanyang isipan. Ang kakayahang mag-compartmentalize. Ang kakayahang huwag masyadong magdiwang kapag nanalo. Ang kakayahang huwag masyadong malungkot kapag natalo. Dahil para sa kanya, ang tennis ay isang seryosong propesyon. At iyon, ang pagtrato sa tennis bilang isang seryosong propesyon ay ang dahilan kung bakit siya nandito ngayon. Iyon ang tunay na kayamanan ni Alex Ayala. Hindi lang ang 75 milyong piso, kundi ang disiplina, determinasyon at pagmamahal sa kanyang bansa na dala-dala niya sa bawat laro. Mabuhay ka, Alex Ayala. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng kasaysayan. Proud ka ba kay Alex Ayala? Gaano mo siya kamahal bilang isang Pilipino? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.